DJ yun. Siguro kailangan lang nilang bumalik ata sa ganun. Yeah, parang napansin ko kasi lalo na nung Euro yung gamit ni Kel DJ. Diba nung unang-unang beses, hindi tayo masyadong natuwa para dun sa AP Bread. Pero eventually, I realized na pakad sa shot calling yung hinahanap dito. Kasi pag ikaw yung naging damage, syempre ang focus mo dun sa sarili mong hero, sino yung tita-target mo. But when you are going for either sustain o kaya setup heroes, parang nagiging captain ka at shot caller for the team. So siguro yun yung pwedeng expect natin sa AP Bread. At Leo Mort, Harley talaga to, first pick. Matik na, no? I can feel it. Pwede rin ba tayo makafeel ng backshout ni King Kong? Pwede rin, Pwede no? rin Kasi naman. yun yung parang alam mong meron silang switch na pinipindot tapos nakadepende sa trip nila kung ano yung gamitin. Pero kung open yung Harley, bakit nga namang mag-iiba pa? Diba? Pero for AP Bren, kailangan nga nating makita dito yung pwedeng adjustments when it comes to their XP lane kasi medyo nag-backfire talaga. Kinulang sila sa sustainability kanina. Yung Freya na ina-expect natin makakasukap ng damage. Tunaw talaga. Pero there goes the respect. And ito possible bang ma-open yung Marcel? In this scenario, Zushin, Marcel, Freya, yes. May possibility kasi parang Freya or backshot third ban. Kung sakali, baban yung backshot dito ng Onyx para hindi na umabot dito sa AP Bren. So yes, may chance ma-open yung Marcel dito. I feel like though, etong Harley, ito talaga yung tamang ban. I don't think na maganda siya ibigay sa Onyx Philippines. Katulad nung sinabi natin na first pick na Harley, yung gustong kunin dito ng Onyx. Ngayon, dahil na-open up na yung Marcel and Freya, doon ko na-feel na back siya dapat yung ban. So, ban na lang Freya para at least yung back siya yung mapupunta sa kanila ngayon. Nagbago na kasi yung dynamic. Nakita nila binan yung Harley. So, iba ba natin ngayon yung Freya? Back siya ngayon yung priority para sa Onyx. Oo. Tapos yung back siya pa ngayon parang mas papabor talaga sa Broken Walls. Alam mo, naisip ko, no? Isa rin sa mga keys to victory mula dun sa Howl, di ba, na i-force itong si King Kong na lumabas doon sa mga, si James Punks pala, lumabas doon sa mga utility type na So feeling ko, pino-force nila itong si Onyx Philippines na mag-util din. Kasi for the longest time, yun yung kritisismo lagi kay King Kong, di ba? Kapag naka-assassin siya, naka-damage siya, sobrang lakas. Oo, sure win. Pero kapag naka-utility, saktuhan lang. Tingnan natin kung back sa first pick ba to kasi ang binaan ay Zushin. Open din yung Valentina. Phobius is also available. Pero first pick, back siya pa. Back siya na yan for sure. Back siya na Ayan talaga. na. Hindi na pinalagpas pa. And anong magiging counter dito ng AP Bren Wolf? Should go for the Marcel. Marcel and Claude. Tingin ko ang sagot dito ng AP Bren. O kaya naman, I think yung Claude is the best option here. O kaya Valentina and with Claude ang pwedeng sagot dito ng AP Bren. Parang hirap ibigay na dito nung Claude. Lalo na meron ng back siya itong Onyx Philippines. Parang sobrang lakas ng combo na makuha nila sa kanilang jungle as well as their gold laner. So I feel like for AP Bren, mandatory yung Claude. And then mag-iisip na lang sila, Valentina or Marcel. Lalong-lalo na isa si X-Nova o si Nova sa mga nakaunang nagpagana ng Marcel. So we're gonna be expecting him to use this Marcel plus the Phobius. So, mukhang hindi muna nila pipiliin yung mga Claude na gano'n. Mukhang iba muna ang kanilang tatargetin at ipaprioritize dito sa first 3 picks natin. Yeah. Pati nga yung Soray, hindi nila kinonsidera dito. No? Siguro dahil babalik pa naman sa kanila, if ever man, may Valentina option pa at hindi makuha ito ng Onyx. Yep. Ano ba dito sa Onyx? Eve ang kadalasan sagot sa Phobius, but with the presence of Marcel, baka mapaisip sila ng ibang hero like Farsa, for example. Pero baka naman ihuli na nila yon. So tingin ko ngayon yung Claude, good synergy siya with the Baksha. I think with Moskov is maganda rin siyang synergy din with the Baksha. Kaso, katapat nila dito is Phobius. So hindi ka mag-Ison Shin, hindi ka Moskov, Claude talaga yung matitira. Uy! Lord Kalea. Uy! Wow. Masaya si Naizo, kaso wala si Naizo dito sa desk natin. Diba? Pero makakita ulit tayo ng isang chord. So, kung usapang damage lang din, talagang manunuot naman yung true damage na meron dito, yung manggagaling kay Super Prince. Pero dito rin natin makikita na makaka-expect tayo ng super duper aggressive Onyx sa umpisa kasi nandyan yung kalaya ni Brusco. Yes. Marcel lang yung problema dun Oo nga Taas din ang clear wave dito ng Onyx Philippines kung isipin. Shizu Claude, ito binabanggit mo ito kanina, I'm Wolf. surprised na umabot pa sa kanila yung Claude. Kahit nag-risk na sila dito with that high pick dun sa high priority sa Marcel. So yung Onyx, ang kanilang
gold lane kasi mababan na dito yung Moskov as well as Yisun Shin. Although Yisun Shin hindi problema ng AP Bren eh. Pero pwede pa rin kasi yun na pang-counter dun sa Claude kung sa lane-to-lane matchup. Available din actually yung carry. 'Di ba? Pero bumaba kasi yung pick rate dun sa carry. Parang si Super Marco na nga lang talaga yung nagpapagana nung carry. Kasi sabihin na natin, ang hirap talaga ng mobility ng isang carry. Pero kasi kung ganito naman yung composition nyo, merong kayong backsha, may kalea, may po-protection naman dun sa carry nyo. Yeah, that's a carry being banned for Ay, sure. tinanggal pala. Onyx, they're gonna be looking for ban sa mage. Zet yan. Zet yan, syempre magandang combo yan. Synergy. Tingin ko yung Kimi din, ibaban ng Onyx Philippines. Yung Lilia ba? Delia and Marcel parang hindi masyadong maganda yung combination. Siguro Farsa, pwede. Kontra. And Valentina, obviously. Maganda pa rin naman para dito sa AP Bread. Oo. Ngayon, ano ang magiging target dito ni Coach G? Pwedeng gold uli, no? Yeah. May mga harit option pa ba dito? Tapos nakaback siya sila eh. Oo nga, nakaback siya. May So hirap baka eh. hindi na. Tapos naka-phobia sa kapila. Kailangan physical eh. Oo. Nico Granger yung next option. Or kung kaya? talagang sobrang tapang nila dito, go for the Yisun Shin para dun sa Claude. Pero Phobius nga lang yung katapat sa Yan medyo Delix. Baka mapag-Ranger yung Onyx eh. Or Or Beatrix. Si Sabero na yan eh. Di ba? So, pwede tayong makakita ng ganun. Pero, eto, hindi natin to in-expect. There is laban coming in from AP Bren. Wala pa nga na mga sing hero si Kirk. So, Yeah. pinag-usapan natin yung gold lane na pwede nilang makuha. Pero pwede rin pa tayo ma-expect dito ng mga Uranus, Alice ni Kirk. Against the Phobius, yes. Kaso kailangan nila ng damage tingin ko. So baka Lapu-Lapu o kaya Arlot. In fact, para sa Onyx, para masakit pa rin kaso syempre Phobius katapat. So baka glue ang makuha din natin dito sa Onyx para may mixture ng damage at kunat. Okay. Oo. Maganda rin panghawak yun sa Claude, ha? If ever, ha? Ngayon para kay James Punks, para kay Aqua. Ito na ba yung oras na makita ulit tayo ng assassin o mukhang lalabas si Kuya James sa kanyang comfort zone? Makakita ba tayo dito ng utility? Mas magandang hintay na nila dito yung hero ni Savero. So Valentina is an option para sa AP Bren. So is Kimi para may synergy siya dito sa isang Marcel. O kaya naman Farsa para talagang reliable lang din dito. But among the three, I think Valentina yung best option para sa AP Bren. Dami kasi pwedeng kopyahin, no? Oo. Ultimate ni Brusco. At is Kimi. Okay. Yeah? Merong As expected. magandang combo mula kay X-Nova. Pero dahil double marksman sila, parang dito natin makikita, baka mahirapan sila sa early game. Pwede nila gawin is utility na si James Banks. Red, oo. Like Olus. Pwede Sure. magbalik yung kanyang Lucas. Pwede rin, actually. So, Onyx, Arlot is a good option. Kung sakali man glue yung best, lalo na nilabas na yung double marksman, Kimi, na pwede talaga tumangke sa front lines. Uranus, pwede rin naman. Or Alice if they want a little bit of scaling. And Savero, although I do like the prospect nitong isang Yisun Shin. Uy! Lapu-Lapu. Yun yung pwedeng pumunan dun sa pagkukulang nila sa physical damage. Maganda yung Bea para sa Onyx kung sakali. Para combo, no? Sa Kalea. Pwede nga. Ay! Oy! Oo nga pala. Clint! Oo nga Shivo naman. is dead. May Clint na nga naman kasi nga pala ngayon. Diba? And pangalawa pa lang tong mapipili for the MPL Philippines Season 17. Pero for James Punks, there's a question. Utility ba? Fighter ba? Assassin ba? Ano kaya dito para kay Kuya James? Actually, maganda pa rin yung Guinevere, tingin ko. Para dito sa AP Bren. Lalo na, okay na sila eh. Meron ka ng Kimi plus Doon yung damage eh. nandun na, Meron hindi na, ka na maghahanap pa ng iba. Other utility options. Fredrin, parang hindi masyadong bagay. Oo. Parang hindi siya mag-good combo with Marcel. Parang ano nga din, pati yung Akai, hindi naman dahil hindi bagay, pero hindi ko lang nakikita si James Punks na nagkaganon. Pero, Ay! Wow! Wait lang. wow! Ang greedy, pero wala rin kasi huli. Yun nga. And Walang pang-lockdown. this is against Onyx PH. Diba? Ganoon katapang. Sana mag-joy skin siya, no? Ayun nga. diba? Tapos tumutunog ba yun? Sigma. Sigma. Diba? Pero tingnan natin kung mapupull off ba dito ng AP Bren. Kasi tama kayo eh. Medyo greedy yung lineup nila because they have enough damage. Sabihin na natin, hindi nga lang enough. Sobra-sobra pang damage output. Pero para sa kabilang banda for Onyx, mas balanse yung lineup nila entering this game. Alam mo, nag-worry ako dito dun sa
frontline eh. Kung sino hahawak, sino magche-check ng bush. Though nandiyan naman si Marcel, pero aminin na natin early game, hindi rin ganun kakunak yan. Kailangan mo makapuno muna at makarami ng stock ng iyong Thunderbelt para tumapang ka ng gusto. Ito yung question dito. Sobrang greedy. Mamahalin yung lineup dito, pre, ng AP. Totoo. Tingnan natin kung mapupull off ba nila and force a game number 3 o magtutuloy-tuloy ang init ng Super Fam dahil nga naman pasok na sila sa playoffs. Ang gusto na lamang nila magtuloy-tuloy pa ang kanilang panalo. Tingnan natin kung ano mangyari sa game number 2. Look at Nova. Maagang pangugulo agad dito kay King Kong. Okay, pinu-force sila mag-red 3. Ayun, nag-red 3. Itong si King Kong. So, pwedeng manggulo pero hindi kasi naka-joy ka eh. So, wala kang tapang. Hindi rin magagawa yung Orange Gambit ngayon. Yeah, we'll see. Etong sa side ng Onyx, since yung kanilang investment dito is on this Clint, I wonder kung ano yung magiging matchup niya dito, lalo na pag ang katapat niya is yung mga talagang nagda-dive sa likod with KLVJ as well as James Max. Nung pinakita tayo ng Marcel ng AP Brand, parang isipin mo, ay pangharapan to, lalo na kumuha sila Kimi and the Claude. Pero pag tinignan natin yung dalawang panggulo nila, meron silang dive comp. So in fact, masasabi ko dito sa AP Brand, in combination with Joy, Phobius, tsaka Claude, biglang naging dive composition pa sila. Oo, parang ang target na lang nila yung mga backliners dito. Aray. Na Onyx, na force yung flicker ni Nova. And Wolf, naalala ko lang kasi pagpunta dito, nakinig ako nung AG podcast eh. Ang sabi kasi doon ni Kuya James Banks, kapag ganito mga crucial na laban, bigay mo na sa kanya yung mga comfort heroes niya, yung mga assassin heroes. And alam natin na crucial to para sa AP Brand. Oo nga crucial din ang pagkakaipi dito ni King Kong. Pero Oh may stun! my God. Kuminalas pa si James Fox. Makakatakas din naman siya. Nagamit yung Tortoise Pusans para dito kay King Kong at buhay si James Banks. Ganda ng synergy talaga ni Prince at ni Brusco. Yung tipong binato na yung bola, tapos para mapatama nila, stun talaga nila. Oo, yun o. Tingnan natin. Gagamitin rin yung action pause. Ipit ata dito si King Kong at wala na siyang kakayahan para makatakas pa. Pero si Kirk ay sumama na rin. Pupunta niya dito si KLBJ. Pero nagtatalo na rin. Wow. Sasama na si Nova. Wow. May lilig na siya pa dito si KLBJ. Ang una talaga ng hero na to. Makakatakas si Aqua. Pero siya na ang magiging sakripisyo. Nakabawi din naman ang Onyx habang nakuha ang pagong ng AP Bread. Magandang start na naman para sa Hive. AP Brand makakasecure ng kills, tapos makakasecure din ng first objective na Turtle. How? I'm so impressed din sa ginagawa ni KLVJ. Yung alam mo mag-back na siya with the flicker tapos makapag-dark wave siya so makapag-sustain pa siya kahit paano. And the combination na nakita mo lang sa AP Brand kung paano nila hinuhuli itong si King Kong with the damage output. Yun nga lang para sa Onyx Philippines, dyan pa rin yung ever so reliable na si Super Prince as well as Brusco. And Kirk this time on the lapu-lapu, makikita natin yung aggression niya. Kailangan lang nila talaga ang pigilan na ito si James Banks na so far na nakakatuwa din makita na alam niya kung kailan siya mag-in at alam niya kung siya mag-out. Okay, speaking of in and out, si Nova dito ay papasok. May mga stun mula dun sa frame moment. Gugulong-gulong si King Kong. Pupunta na si James Pax. Pero mag-aatubili nga dito si King Kong. Kaya ang problema, wala na siyang pantakas. At nakaka-free lamang dito si Shizu. Tatalon din si Brusco. Masakit yung mga quick draw dito ni Sabero at kailangan niya talagang indahin. Alam nyo, normally hindi naman talaga tayo dapat mag-expect ng mga laban. Kasi first 3 minutes pa lang ng laro, pero dahil Onyx at AP Brand yung naglalaban, parang alam mong punong-puno to ng aksyon. Palaban talaga at Tsunami sila may gagamitin para mapatay itong si Nova. Blazing Duet naman na maging sasagot dito ni Shizu at naklear niya ng maigi itong mga wave at si Sabero na-force na rin yung flicker. Good force flicker mula kay Aqua. Little to no investment. Ulti lang yun. There was a time na, di ba, gumugulong itong si King Kong at umamasok siya sa 4. Kung babalikan niyo yung clip, guys, panoorin niyo yung reaction ni King Kong na pakiti lang siya. Alam niya yung limits ng hero. At syempre, tinulungan din siya ng Onyx Philippines para makakuha pa ng kill doon sa may bottom lane. Alam niya palang mabubuhay siya no? Mag-aaroon ng Turtle 10 seconds, pero tong laban sa taas, feeling ko pwede rin nating iwan. Pero ngayon, pinaparamdam pala ni Kirk. Ayun, naku, nalugi ata si KLVJ. Di nga Wala alam, may siya bola kamalay. na. Malay! Yan lang! Nandun si Super Prince Tinawag yung kuya. with that Mystic Gush. Doon lang nalugi. Doon nalugi. Kuya.
1v1 lang dapat, may kuya palang kasama dito. Itong si Kirk. And with that being said, pwede tayong maka-expect na lamang din sila dito sa Turtle. Okay, pwede ata nila bigyan. Tsunami sila may nagamit din. At may babaliwag itong si James Max. Makakatakas pa ata siya. Bruce Ay, ngayon do ang it. pinuntahan na Isido with nagamit din. Patay. Na-picture na si Super Prince na nakakuha ng kill. Wala nang jungle dito ang AP Friends. Si Ako ay nakabawi din naman. Sino ba yung makakatakas? Ay! Pero hindi ka makakatakas sa flicker ni Kirk. Masyadong mainit si Kirk Hitek from top lane down to the Turtle fight. Present siya, flicker. Naku po. Walang tinamaan yung Dark Wave, ha? Grabe yung pang-agresibo dito ni Kirk. Isipin mo yun, na-timingan niya talaga. Pero nandun yung Magic Gush mula kay Super Prince. Tatalon-talon na rin dito si Aqua. Gugulong-gulong lamang itong si King Kong. Hindi mo napakatapang talaga ni King yung pre. Imagine mo yung apat ang miyembro, nakita niya. Pero tama yung stun, kaya lang sobrang kulang talaga. Walang pang burst. Dito ang AP. At ang Onyx Philippines, kumbaga, wala nang iba. Ang kapal na ng mukha eh. Kapal na kinakapalan na talaga nila yung mukha nila dito. Diba? Against the AP Bren. At alam din nila kasi yung limits ng hero nila with Kiko na napakakuna. Tapos yung pag-counter nila doon sa hour dito, coming out from Nova, able to get the kills at biglang mabypass kung saan si James Pax. Yung AP Bren, dahil sila din yung nag-pick nitong Joy in the draft sa last pick nila, nawalan sila ng early game. Kaya ang kapal na mukha ng Onyx. Ayun na, atinin natin si Kirk. Makakaligtas pa rin ata. Tatama ba yung Grabe naman. land shaker? Hindi. Kasi nakapag-BMR din si Shizu. James Banks ay tutulong. Si King Kong, tinan natin. Ayan, umaagaw sa harap mismo. Dito ni Nova. At walang magawa si Nova, pre. Hindi na kailangan pang pigilan siya o samahan kasi walang makakapigil sa kanya. At hindi lang yun. Habang may nangyayaring attempt ang AP Bren to kill Kirk kanina sa top lane, kumuha pa sila ng torre dun sa gitna. So kitang-kita natin na that Onyx is really the one in control. Tapos Yep, so hayahay pa sa buhay si Savero sa bottom lane. This is not gonna be good. Si Kirk na naman. Ito yung pupuntahan, ha? Okay? Buhay. Buhay pa rin naman. Tumama yung Uy, land shaker. outplay! Ako, katulong pa ata. Yung torre dito. At na-outplay pa si KLBJ. Naharangan man yung pagsugod ni King Kong. Pero sulit na sulit yun para kay Kirk. Basado. Kahit yung passive. At ito, Savero, nag-flicker pa yan, ha? Damis lang ay nagamit Grabe. din! Tunaw ka agad! Itong si James Banks at wala na talagang pakialam ang Onyx dito. Aagawin namin lahat ng mga pwede naming agawin. Lahat ng nakikita nila ibibigyan. Tinatry bigyan ng AP Bren si Kirk ilang beses na, pero tila ba hindi talaga siya mapigilan na magwawala dun sa itaas ngayon for Onyx. Free turtle para sa kanila. Grabe. AP Bren on the other hand, double marksman setup sila, pero tila ba nagmamadali talaga dito yung Onyx. Oo nga eh. Yun, tinan mo naman. Wala talagang makapatay dito kay King Kong. Kasi magigits mo yung lineup ng AP Bren. Pre, wala namang instant burst eh. Naaasahan bukod kay James Dun Banks. sa, nasa gitna ng Tier 2 at Tier 3 Torre. Yung tinalon ni Savero at Brusco. Paano mo i-expect yun kung ikaw si James Banks? But Onyx, sa sobrang alam nila yung limits itong Clint na pina-flicker nila sa moment na yon, alam nilang kayang i-burst down itong isang Joy. You can see that the mastery of Onyx Philippines is there. Tapos dun sa may top lane, yung 1v3 ba na ginawa dito ni Kirk? Nireserve niya isa niyang dash para mahatak ulit itong si KLVJ with that passive. Napakatabang talaga ni King Kong. Tatapak ng Cyclone Eye. Sinasalo lang yung damage mula kay Aqua. Uy, Para nag-skill. nagpapamasahe lang sa likod dito. Itong si King Kong ngayon. Nagtatalo na rin si KLVJ. Pinupunta si Super Friends. Brusco. Kaya lang may ibig ito. Oh, Miyembro mula sa AP Brand. Tumakagat ng dalawa. Courtesy of Savero at makakatatlo. Oh my goodness! Talagang nagwawala na ang Super Fam! Ibang klase yung kitings and turns sa mga team fights. Literal na bibait out dito yung AP Bren at kitang-kita naman si King Kong. Grabe. Wala siyang pake, mapa-assassin utility at talagang magwawala yung Sigma Jungler ngayon. Purify used? Ang kapal na talaga ng Ang mukha. wala na talagang ibang... Wala nang ibang term pre, wala Walang nang term ibang eh. word eh. Meron pang Tier 2 dun sa top. Meron Tier 2 din dun sa mid nung ginawa niya yung play na yun. King Kong, with this back shot, first pick, nagbibigay talaga ng napakataas advantage para dito sa Onyx. Puroy ko po, makakatakas naman si Nova. Tatama yung Chinamis, tatama yung traction pulse mula dito kay Aqua. Pero tingnan mo, wala nang magawa ang AP Bren. Bert! Talagang sinusubsob na siya rito. Tatama din yung Land Shaker. Stun na naman. Wala kay Super Prince. Alam nila na walang big stick gush. Pero nanunuot na yung damage ni Savero. Isa pa to sa mga kailangan nilang bantayan mamaya. Talagang sinusubsob na ng Super Fam yung kanilang mga muka sa lahat ng pwedeng kunin dito against AP Bren. Hindi Grabe. na nga inantay pa kunin yung Lord.
Tinatry na nilang basagin yung base turret pero for sure madedepensahan to ng AP Bren. Pero unti-unti lang lumalaki ang lead na meron ng Super Fam. 4-0 and 3. Blade armor priority para dito kay Kirk. Para talagang hindi makaporma ito si Shizo. At as well as Aqua going in for that Kimi. AP Bren with that last pick, Joy. Hindi ito yung unang beses na hindi ko nagustuhan yung last pick James Pang Zero ng AP Bren. Kung yung red 5 na nakita natin na picks na dito sa AP Bren with that Joy, tapos last week yung nakita kong Olus na madami pang ibang option talagang pwedeng pirin si James Banks for the hero. Unfortunately, ang pinili nila yung isang hero na magnanalo sa late game, napakataas ng conditions, pero in the early stages talaga luging-lugi. And now, sobrang punished ng AP Bren. Nakita nyo naman yung difference ng junglers natin. Si King Kong, malayang gawin yung gusto niyang gawin with this backsha. Whereas etong si James Banks, parang yung unang turtle pa lang nakikita natin naging positibo para sa AP Bren. Parang sa AP Bren, no, ang daming kailangang requirements bago Condition. mapagana. Oo. Itong lineup nila. Kumbaga, kung kukuha ka nga ng valid ID, kailangan mo din ng valid, Valid ID. ID. Oo. Diba? Ay, ganun yung Requirements. requirements dito ng AP Bren. Meanwhile, for Onyx, sila talaga sinusub-sub lang yung kanilang mga muka. Ulitin ko lang yung term na ginagamit nyo. Napaka-walang yan anong ginagawa dito Apple ng books. Onyx. Grabe, isipin mo yun, may mga playstyle pala na ganito, no? Ang Onyx Philippines. Ayan na, may mga recalls na binibitawan dito ang Onyx PH. Endable ba to? Tingnan natin kasi may Lord pa naman nakasama sa may bottom. Sakit ng mga Yung miyembro bola ni mula sa Prince. AP ang nagbabantay. Kiel? Tatalo na si Kirk. Ipit ata dito si Kiel BJ! Matutunan ba siya dito? Yes sir, nakakuha na siya pero isang Kiel. At mababalibag yung isa. James ang pana huli. Ang At doon sakit. yung Blazy Duet pero wala nang pakialam talaga. Ang Onyx PH. May maintain kasi sila nakasama ng Super Family. Ang mananaig sa serye na to. After makasecure ng playoff spot, hindi pa rin kampante ang Super Fam. Sisimulan ng linggong ito with a sweep against AP Bren. Very dominant victory para dito sa Onyx Philippines. Gordon Calea. Kaya naman pala pinariotas sa Onyx Philippines kung gaano kasolido yung combination nila. Parating pa lang yung bola, may magsastan na sa'yo na Brusco. Sabay pagkagising mo mula doon sa stun ni Brusco, ayun na, tatamaan ka na ng Mystic Projectile mula sa Gord. Ilang beses nating nakita yung kombinasyon ng Onyx Philippines at makikita natin na talagang on fire sila. Si Sabero pa ang nauuna. Oh my goodness, grabe yung ipinamalas dito ng Onyx. Tama ka doon sa sinabi mo, Corty. Kahit pasok na sila sa playoffs, hindi pa rin sila tapos dito. At yung gutom ng AP Bren ay kailangan manatili